Sabi nila, good things come in pairs. But more specifically, when it comes to Filipino comfort food, good things come in pares! Hi guys! This is Los Akiyama. For today's episode, we're gonna review a budget, mid-range, and expensive pares variations to determine which is the best when it comes to value for money. At a-awardan natin ng gold medal, ang pinakasulit na pares sa tatlong i-review natin today. Welcome to the Pares Olympics! Cash Clash Edition! Tara! Pag-usapang pares, imposibleng hindi mo mababanggit ang Diwata. Kaya our budget pares for today ay ang kanto-style pares ni Diwata. Upon entering, makikita na mukha siyang canteen style with ceiling fan sa taas for ventilation at meron ding parking sa loob para sa mga motorista natin. Tara, order na tayo sa sikat na paresan ni Diwata. It costs 100 pesos at kasama na dyan ang only sabaw, only rice at free soft drinks. May offer din silang Sick and Joy for 120 pesos na may kasama na ring only sabaw, only rice, at free soft drinks ulit. Now, tikman na natin. Ngayon itong pork belly, no, malutong naman siya. Tapos yung fat, medyo mataba lang actually. Yung lahat ng cuts niya medyo mataba, pero expected yun sa liempo. But at the same time, rendered naman properly yung fat. Sa sabaw naman, medyo malabnaw. Kesa sa ine-expect ko, personally gusto ko yung pares na malapot-lapot at mas maitim yung sabaw. Pero okay din naman yung lasa niya. Hindi naman siya masyadong maalat, hindi din siya katamisan na naglalasa ng iba. Okay din naman yung pairing niya with rice. Ngayon, tatry natin kung mas masarap ba siya ng merong chili garlic. Sabihin natin. Sabihin na rin natin yung meat. Yung chili garlic nila, nababawi talaga yung lamig nung kanin, kumbaga. Tapos yung garlic, nagbibigay linamnam. Dun sa sabaw, dagdag linamnam siya. Overall, good pairing. Masarap naman siya pag pinagsama-sama. At syempre, hindi rin natin palalagpasin ang kanilang Sick and Joy, di ba? Napakalaki. And makikita natin dito, napakalutong din na. Sobrang buttery nung gravy. Siya yung nagbibigay linamnam dun sa chicken na nagbibigay siya ng buttery na lasa dun sa malutong na balat ng manok. And very juicy pa rin yung loob kahit malutong yung labas. Hindi naman siya na-overcook. We have just reviewed our budget pares. Now we move on to our mid-range option. Our mid-range pares is the original Pares Mami House Retiro. Our mid-range pares is priced at 170 pesos. This includes garlic rice plus only sabaw. Sobrang tagal na ng paresan na to guys. Nakatayo na siya mula ng panahon pa ng mga ninuno natin. Actually, isa to sa mga nag-pioneer ng paresan dito sa Pilipinas. Kasi nga naman, dito mismo sa Retiro, na ngayon ay NS Amoranto Senior Street, nag-originate ang pares. Kaya naman ngayon, let's go taste history. Ito makikita natin, no? Sobrang lapot actually ng sabaw. Ito yung hinahanap ko personally sa mga pares. Tsaka dark talaga yung color niya. Malaking factor din kasi sa pagkain ko yung visual aspect ng pagkain. Titignan na natin. Mas matamis siya actually kaysa doon sa kanina, no? Pero yung meat niya mismo, yung beef pares natin, napakalambot actually. Halos madurog na actually yung karne. Sobrang lambot niya. Kaya try na natin siya doon sa kanin. Lagyan natin ng konting garlic, chili pala, chili oil. Ang pagsarap yan. Sobrang lambot nung karne dito pa lang, pero grabe yung pakiramdam niya sa bibig. Natutunaw lang talaga along with the fat. Sobrang rendered properly and akala ko nung una, pagtikim ko dun sa sarsa niya, na baka masyado siyang matamis for my own taste. Pero nung sinabay ko na dun sa meat, along with the chili oil, nagbalanse na talaga yung lasa niya. Yung alat, lumaban na siya dun sa tamis. Kasama nung kanin and yung linamnam na bigay nung bawang, nung crispy garlic dito sa fried rice nila. Grabe. Wala akong masabi. Ang sarap. Ito talaga yung original na pares. Ang galing nila. Ang galing nila. Noon pa lang pala. Ang sarap-sarap na niya.
And actually, ito, isa pang interesting, may mga kasama din siyang litid. Kahit beef pares lang naman yung nakalagay, kung anong sinabing may litid, may mga litid pa rin siyang kasama. And actually, favorite ko din. Masarap siyang part sa akin ng beef. Busog na ako. Pero may isa pa tayong pupuntahan. Kaya siguro lalakarin ko na lang muna papunta doon para matunawan akong konti. Joke lang. Pero tara! Alam niyo ba guys na ang pares ay nag-originate dito sa QC in the Philippines, and it really came from the word pairs dahil ito pairing ng beef stew kasama ang kanin at sabaw. Ngayon kung meron ka lang beef stew, wala kang kanin na sabaw, hindi na yun pares. Ang tawag na doon, single. Charing lang. Back to the show. Natikman na natin ang ating budget at mid-range pares. Ngayon naman, let's try the expensive pares. Ang ating expensive pares for today ay ang beef pares from Goto Tendon. Yung beef pares ay priced at 308 pesos, kaya siya nagpo-fall sa expensive category dahil according to their website, imported pa from the US yung mga karne nila. Plus, they make sure to use the best ingredients in the Philippines. Parang perfect blend ng local at international, di ba? Boom! I have in front of me their beef pares, and it comes with a platter or a plate of beef pares, fried rice, their specialty homemade chili sauce, calamansi, and soup. Ngayon, I really want to taste their chili sauce and their beef pares, pero yung distinct dito sa Goto Tendon, no, sila lang yung actually kinainan natin today na merong fried rice na actually different yung color, na actually pinry siya separately. So, lasang-lasa mo talaga actually yung garlic. Very malinamnam siya. On its own, I can eat this kahit wala akong ulam. Masarap. I wanna try their homemade sauce first too, or their hot sauce first. Kasi parang na-specialty yung chili sauce nila. Ito yung sariling gawa. As someone na mahilig sa spicy food, eh maanghang talaga siya. Maanghang siya at may sariling linamnam din. May sarili siyang umami. I can't wait to taste how it all comes together. The way the flavors come together, feeling ko naka-anchor siya. Hindi dun sa pares mismo, in my personal opinion, naka-anchor siya dahil dun sa linamnam na binibigay ng garlic, dun sa fried rice, and the flavor and heat from their homemade chili sauce. Ayun yung nagdala sa akin. Honestly, yung beef, I would have loved to have it a bit softer, pero yung flavor niya is totally balanced out by the rice, the saltiness from the rice, as well as the heat from the chili sauce. Actually, yun yung trend na napapansin ko doon sa mga kinain natin. No? Lahat nababalanse yung lasa when it comes together. Siguro yun talaga yung beauty ng pares. Pero ito, ang nagdala talaga is the rice and the chili sauce for me. Siyempre, kahit busog na tayo sa dami ng pares na nakain today, hindi pa rin makukumpleto ang meal kung wala tayong panghimagas. Kaya sa dami ng mga shaved ice desserts nila dito sa Goto Tendon, ang pinili ko ay ang salted egg ube con nieve. Tara, tikman natin. Kaya ako siya pinili kasi na-weird din ako doon sa idea actually na may salted egg, di ba? Pero, syempre, as with many things, a mixture of salt into something sweet amplifies that sweetness. Lalo niyang napasarap actually. Yung ice sobrang smooth, sobrang pinoy yung ube, gives a bit of a different texture na may graininess. Sarap ng dessert. Try nyo. Siyempre, hindi makukumpleto ang episode natin kung hindi natin pupuntahan ang mga pares na nakikita lang natin sa tabi-tabi. Mga pares na depadya, kumbaga. Sabi nga ni Kuya mismo nagsabi, pangmasa lang po, sir. Ito yung kakainin mo pagkatapos ng mahabang commute o nakakapagod na araw sa pagtatrabaho. Babalikan at babalikan mo to sa araw ng pagod at gutom at masarap na pagkain, pinrepare ng someone with care. Yan lang. Ayan, meron din mga tipak ng karne. Talagang mabubusog ka na. Hindi ka naman kinulang sa sustansya doon sa kinain mo. Hindi ka naman
Hindi naman masama yung kinain mo, kumbaga. That is it, guys. Ngayon natikman na natin ang 3 different kinds of pares, from budget, mid-range to expensive pares. At syempre, malaking factor talaga yung price sa pag-consider natin kung ano ba yung favorite or nagugustuhan natin sa kanila, di ba? Not just the taste or the ambience of the place, but also, of course, the price. Now again, kanya-kanyang budget at kanya-kanyang panlasa to. Pero in fairness, sa lahat actually nung 3 pares na tinry natin, ang bibilis ng service nila. Even for Goto Tendon, which is a sit-down restaurant, ang bilis nilang na-serve. Diwata Pares, it's the canteen style. For the original Pares Mami House, mabilis talaga siyang i-serve dahil nandun na sila sa likod, nandun na yung kitchen nila sa likod ng counter, isa-serve na lang kagad sa'yo pagka-order mo. But what really sets each of them apart, now for Diwata Pares, for me, yung pagkasulit talaga. Only rice, only Pares sabaw. It even comes with a free drink. Sobrang sulit. So kung gusto mo talaga mabusog and with a new experience to Pares, since crispy pork yung kasama niya dun sa kanyang Pares Overload na Kanto style, it's a different experience and sulit na sulit siya. The original Pares Mami House Retiro naman, sobrang lambot talaga ng meat, and that's what really highlighted the experience for me. Sobrang melt in your mouth. The flavors just burst in there along with the meat. As for Goto Tendon, ang pinaka nagdala talaga para sa akin is their homemade chili sauce. Sobrang angat na angat siya dun sa chili sauce nung iba. Mas masarap siya. Siya yung nagdala nung meal, honestly, for me. With the garlic fried rice and the pares, yung nagdadala sa kanya, nag-bind together nung mga flavors niya, is the chili sauce. And with that said, syempre, kailangan pa rin merong panalo. And the gold medalist for the Pares Olympics is the original Pares Mami House Retiro, or mid-range option. Sobrang sarap talaga nung meat niya, and that's really what sets it apart. Since, ayun nga, naghanap tayo ng masarap na pares, siya yung nagdala ng buong meal. Meron din siyang garlic, meron din siyang masarap na chili sauce. Pero yung meat that melts in your mouth with the perfect amount of sweetness and the perfect amount of saltiness na nababalanse ng chili oil nila, makes it the perfect choice for me, and the perfect balance of not too cheap, not too expensive, and really an overall great experience. Siyempre, hindi pa rin siya naka-aircon, hindi pa rin ganyan. Pero if you're really looking for an authentic experience, I recommend that you go to that. And taste the pares, the same pares from the 1970s. That is it, guys. Thank you. And if you really liked our review of our favorite comfort food, please don't forget to like, share, and subscribe. Now, I hope that you can find your kapares soon too. Once again, this is Los Akiyama of Cat Clash.